Magandang araw muli mga kapatid sa Panginoon. Tayo na ngayon ay nasa Mayo 8. Ang bilis ng pag-isip natin ng mga panahon. Hindi naman talaga mabilis, pero pag hindi tayo nagbabantay at nagbibilang, parang napakabilis. Ngunit kung tayo naman ay nakatuon at nag-iisip kung kailan ang mga gawain na gagawin, ay parang matagal. Karon pa man, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagkakataon na tayo pa rin ay may panahon ng pagkikinig ng salita ng Panginoon. Nalangin tayo, aming Panginoong Diyos, aming ipinagkatiwala muli sa inyo ang pangangaral ng inyong salita. Naway magbubunga ito ng kaayusan ng aming pag-iisip, magbubunga ng pagtupad, magbubunga ng maayos na pakikinig na may pagsagawa. Nalangin namin na hindi lang dapat kami mga taong nakaupo at nakikinig, ngunit may tungkulin na sa bawat pakikinig namin ay dagdag sa aming mga tungkulin, sa aming pag-ibig sa iyo, sa aming paglilingkod sa iyo na isagawa ang aming mga tungkulin at ang inyong mga kalooban. Tulungan ninyo kami sa pag-unawa sa aming mga pakikinggan, pag-unawa na magdala sa amin ang pagsagawa ng mga ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, dito na tayo sa dulo ng pang-apat na kabanata. We are now in the fourth and the last. And sa dulo ng Kapitulo 4 ng Tesalonica 1. Nag-aralan natin dati ang tagubilin ng kabanalan. No? Kung ano ang kabanalan, ang pagpapakabanal. No? We learn about sanctification. Iba naman yung pagpapakabanal sa kabanalan. Sanctification is different from holiness. Yung sanctification, pagpapabanal ay dalhin tayo sa kabanalan. Yun yung biyaya ng Diyos. Panahon ng mga biyaya ng Diyos upang dalhin tayo, upang maranasan natin ang buhay ng kabanalan. Yan ang utos ng 1 Pedro 1:16, sapagkat siya'y banal, tayo magpakabanal. Malalim na salita sa mga hindi Kristiyano o sa mga Kristiyanong mababaw, pinagtatawanan. Ngunit kailangan, at sabi ng Biblia, walang sinumang makakita sa Diyos maliban kung sila'y magpakabanal. Sa sunod mga kapatid na ating pag-aralan dito sa unang Tesalonica 4, sa 9 hanggang 12. 4 na talata mga kapatid. At tingnan natin itong mga panawagan, panawagan sa pagganap ng mga tungkulin. Mga tungkulin ng mananampalataya. Si Pablo, matapos ihayag ang pagpakabanal at ang mga kahulugan at katangian nito, siya naman ay bumanggit ng mga panawagan sa mga tungkulin, na ganapin ang mga tungkulin. 4 na bersikulo lamang at ating basahin. Subalit patungkol sa pagmamahalang magkakapatid ay hindi ninyo kailangan pang sulatan, sapagkat kayo mismo ay tinuruan na ng Diyos na mag-iibigan nga sa isa't isa. Tunay nga na nangangagawa ninyo ito sa lahat ng mga kapatid na nasa buong Macedonia. Subalit namamanhik kami sa inyo muli, mga kapatid, na higit pa sana kayong magsasagana, at saka mag-aral kayo na maging tahimik at
asikasuhin ang inyong mga sariling gawain. Magtrabaho kayo sa inyong sariling kamay, gaya ng aming ipinag-utos sa inyo, upang lalakad kayo nawa ng matapat sa harapan ng mga nasa labas, at upang huwag nawa kayong magkukulang ng anumang bagay. Napakaganda mga kapatid, ang mga salaysay ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Gumawa siya dito sa dulo ng Kapitulo 4 ng isang panawagan sa kanilang mga tungkulin. Ganapin nila. At ito'y una ang panawagan ng tungkulin ng hinggil sa ibang mananampalataya. Tungkulin ng mananampalataya sa ibang mananampalataya. In other words, tungkulin ng pakikisama. Ano ito? Ito ang pinakamahalagang tungkulin. Ito yung tungkulin na sinabi ni Pablo sa Colosas 3:14. Higit sa lahat, gumawa siya ng salitang higit sa lahat. Dito pala sa 3:14 ng Kolosas, higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magsuot kayo ng pag-ibig sa kapwa Kristiyano. Magsuot kayo. You clothe yourselves in love. Magsuot kayo ng pag-iibigan, pagmahalan. At yan ang tagubilin, yan ang panawagan ni Pablo dito sa 9, patungkol sa pagmamahalang magkakapatid. Pinaalala niya, sapagkat itinuro na niya. Kaya ito ang kanilang tungkulin na mag-ibigan sa isa't isa. Isang pag-ibigang pangkakapatid. Pangkapatid na pag-ibigan. Pag-ibig naman ay sumasaklaw sa lahat ng tao. Mula sa Diyos na pag-ibig natin, pag-ibig niya sa atin. Binigyan tayo ng pag-ibig upang ibigin una ang Diyos at ibigin ang mga kapatid. Ang ating pag-ibig sa mga kapatid nagpapatunay na may pag-ibig tayo sa Diyos. Kaya itong pag-ibig sa mga kapatid, pagmamahal na pangkapatid ay ebidensya ng ating pag-ibig sa Diyos. Kaya ito ang ibig sabihin ni Pablo, dahil iniibig naman ninyo ang Diyos, ipatunayan ninyo sa pag-iibigan bilang magkakapatid. Sabi sa 9, patungkol sa pagmamahalang magkakapatid ay hindi na ninyo kailangan pang sulatan. Yan, alaala lang sa kanila. Sapagkat nung naroon si Pablo, nangaral sa kanila, tinuruan niya sila sa isang pananampalatayang umiibig. Hindi naman maaring ang pananampalatayang totoo ay walang pag-ibig. Sa Galatia 6:5, sinabi ni Pablo na ang pag-ibig ay bunga ng isang tunay na pananampalataya. Ang pananampalatayang tunay ay humahantong sa isang pag-ibigan. Tingnan natin ang Galatia 6:5. Ito mga kapatid ang sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat Galatia 5 pala, 5:6. Ito. Sapagkat kay Jesus Kristo ay walang anumang pakikinabang ang pagiging mula sa pagtutuli, ni kahit na ang pagiging mula sa di pagtutuli, kundi ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan ang makabuluhan, sabi ni Pablo, ayon sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Ganon din dito sa Tesalonica. Isang Pablo nagsabi doon sa Galacia, isang Pablo nagsabi dito sa Tesalonica na sila'y magpakita ng pag-ibig na napakahalaga
Sa Colosas, gano'n din yung sinabi ni Pablo, higit sa lahat. Dito sabi niya, hindi ko na kayo kailangang sulatan muli. Alam na ninyo na ano ang pag-ibig sapagkat kayo mismo ay tinuruan ng Diyos. Tingnan nyo, itong palang pag-ibig ay hindi itinuro ng tao. Sapagkat kayo mismo ay tinuruan ng Diyos. Ang Diyos mismo na siyang nagdala sa atin sa Kanya, sa biyaya ng Ebanghelyo. Dinala tayo sa pag-ibig. Sapagkat yun namang pagkilala natin sa Ebanghelyo, sabi ni Apostol Juan, hindi na tayo umiibig sa Diyos, ngunit ang Diyos ay umiibig sa atin. Sa pamagitan ng Ebanghelyo na kinilala natin, narinig natin at sumampalataya tayo, yun ay pag-ibig, isang biyaya ng pag-ibig ng Diyos na tayo kilalanin siya. Sapagkat ang Diyos naman ay, sinabi ni Apostol Juan, pag-ibig. Kaya, sa kanyang pag-ibig, binigyan tayo ng pag-ibig upang iibig sa kanya at iibig sa ating kapatid. Sinabi ni Pablo na sila na nga ay nangaturuan at kanilang ipinakita na sila ay mga taong may pag-ibig. Sila ay kilala na sa buong Macedonia ayon sa 10. No? Nagawa na ito ninyo sa lahat ng mga kapatid sa Macedonia. Malawak ang kanilang pagiging mapagmahal na Kristiyano. Ganun na sana ang atin na tayo ay mag-ibigan. Ayan ang sabi ng 5:13 na paglingkuran ninyo, 5:13 ng Galacia, paglingkuran ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay naglilingkod, tumutulong, hayag ng pagdalamhati, pakikiisa. Iyan ay pagtupad sa batas ni Jesus. Magtulungan kayo sa pagdala ng mga pasanin. Yon. At tuparin ninyo ang batas ni Kristo. Sa ating pag-ibigan sa isa't isa, tayo ay nagtulungan na buhatin ang mga pasanin. Kabigatan ng isa, kabigatan ko. Hindi natin dagdagan ang kabigatan. Tayo ay pumapasan dahil tumutulong. Dahil sa udyok ng pag-ibig. Wow! Dapat sana na walang ang kabila kasi ng pag-ibig, sabi ni Pablo dito sa Galacia, pag hindi mag-ibigan, magkagatan, biting one another. Ang salita pa niya ni Pablo ay kinakain ang bawat isa, devouring one another, at para tayong nauubos sa mga sa gawa ng kasamaan ng iba. Hindi dapat sa isang iglesia. Kapag tayo iglesia, isang katawan ni Kristo, hindi dapat na walang pag-ibig. Kasi kung walang pag-ibig, ay hindi tayo iglesia ni Kristo. Hindi tayo kasama kay Kristo sapagkat ang sabi nga ni Apostol Juan sa Juan 13, malalaman ng lahat ng sanlibutan na tayo nga ay mga alagad ni Kristo kapag tayo ay nag-ibigan sa isa. Kaya na ang tagubilin na panawagan ni Pablo, ganapin ang pag-ibigan. At sabi pa niya, nakikiusap ako na higitan pa ninyo, higit na higit pa. Ito ang panalangin din ni Pablo sa Pilipos. Nahigitan nila, na higit pa, panalangin niya na maghigit, na nasasagana. Yun, sumagana, ayon sa Thessalonica 4, nasasagana pa ng sagana. Sa Pilipos 1, 9, panalangin una ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi ni Pablo, dalangin ko na, tingnan natin, sa 9,
Dinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay higit at higit pangang sumagana. Sa anong paraan? Sa kaalaman at sa lahat ng paghukom, paghusga. Ibig sabihin nung ang pag-ibig lamang ay lalago, higit na sasagana sa mga kaalaman natin sa salita ng Diyos at sa pakikisama sa isa't isa. Alam natin ang salita, ito ang sinabi ng 1 Corinto 13, ang mga kahulugan ng pag-ibig at ang pagdanas, ang paglakad ng pag-ibig. Kaya nga, ang pagsampalataya sa Ebanghelyo ay pagsunod sa pananampalataya. Kung ito'y pagsunod, ito'y napapatunayan sa pag-ibig. Kung tayo sumunod sa pamamagitan ng pananampalatayang tunay, pananampalatayang umiibig. Yan ang Tesalonica 4 na bilin ni Pablo na sila dapat ay mag-ibigan at ginawa nila at dapat hihigit pa sila ng hihigit nito sa sagana. Oh, ano kagandang tawag at kalooban ng Diyos. Sa tagal nating pagsasama, mag-ibigan. Tingnan mo nga ang kapatid mo sa mata. Maring asawa mo makayang tingnan kapatid mo, na babae at lalaki. Mayroon ka bang pag-ibig sa kanya? Masabi mo bang mahal kita kapatid? I love you brother, I love you sister. At naway hihigit pa ng hihigit ang pag-ibig ko sa inyo. Napakaganda at napakalalim na pangangailangan na isagawa ng iglesia. Pangalawa mga kapatid na tagubilin at panawagan ni Pablo sa kanila ay ang tungkulin ng mga mananampalataya sa sarili na ikabubuti ng lahat. Sa sarili. Dito sa 11, sa 11, mag-aaral kayo na magiging magtahimik. Asikasuhin ang inyong mga gawaing sarili o sariling mga gawain. Magtrabaho sa inyong sariling mga kamay. Yon, tatlong mababa lang na pagkasabi pero malaman na sasabi, panawagan upang ganapin ang kanilang mga tungkulin. Itong tungkulin sa sarili para naman sa ikabubuti ng iba. Mag-aral na magiging tahimik. Uy, baka maingay itong taga Tesalonica. Mag-aral na manahimik. Baka marites ito sila, magaling magsalita ng mga pagsasabi tungkol sa iba, maingay tungkol sa mga nangyayari sa paligid. Di naman ganong sinabi. Pero pag-aralan daw nila ang pagiging manahimik kayo. Mag-aral kayo na magiging tahimik. Tahimik. Ang pagtahimik ay kailangan. Ang ingay ng mundo. Ang ingay ng mga radyo, mga videoke sa gabi at nakakainis. Doon sa Manila ay isang retired na sundalo ay pumatay ng isang mag-asawa dahil di na niya napigilan ng kanyang sarili sa ingay na kanilang ginagawa ng pag-aawit umaga hanggang gabi. Bidyuki. Patay. Huwag nawa mangyari sa atin. Nag-aralan ng manahimik. May panahon na tumahimik tayo kung madaldal ang ating bibig na kahit anong sinasabi sa kawikaan, ang pagtatahimik ay isang kaalaman. Ito'y
pagpakilala ng isang karunungan, at ang pagsara ng bibig, hindi laging pagsasalita. Siya na mahina sa pagsalita ay marunong. He who is slow to speak is wise. Si Pablo ay nagtagubili na mag-aral silang manahimik. Sa Santiago 1:19, mabilis dapat tayo makinig, dahan-dahan magsalita. Yun, pananahimik yun. Dahan-dahan magsalita. Salita ngayon, bukas na naman. Hindi laging umaatake at maghanap ng debate, hanap ng gulo, hanap ng away ng bibig, away ng salita. Kaya nga ang isang elder, sinabi ni Pablo, isang salita, hindi dalawa. Not double tongue. Yan ay paraan ng pagiging tahimik. Isaiah 30, versikulo 15. Sa katahimikan at pananalig ay mumula ang iyong lakas. Tingnan mo. Sa katahimikan at pananalig. Yun yung panahon na tayo ay nagbubulay-bulay sa katahimikan at nananalig sa Diyos at ibinibigay sa atin muli ang ating lakas mula sa Kanya. Awit 46 verse 10, manahimik kayo at alamin na ako ang Diyos. Be still. Manahimik. And know that I am God. Sa panahon ng panahimik, doon tayo nag-iisip. Doon gumagalaw ang ating damdamin at pag-iisip tungkol sa mga bagay na kailangang dapat isipin ng Diyos, na siya ang ating Panginoong nag-aalaga sa atin. 1 Pedro 3:4, ang mga babae dapat ay hindi makilala sa kanilang mga arte sa panlabas, sabi ni Pablo, kundi sa espiritong maamo at mapayapa na mahalaga sa harapan ng Diyos. Tingnan nyo, ang mga babae dapat ay maamo ang espiritu at mapayapa. Kasi ang mga babae na hindi maamo at mapayapa, madaldal, maingay. At dapat sa mga asawa, sa mga babae na ginagigiliwan ng Diyos ay ang pagkakaroon ng maamo at mapayapang espiritu. Sa Salmo 131 verse 2, sa awit, pinasyahan kong manahimik sa aking sarili. Nagpasya si David na manahimik upang magbubulay-bulay, magnilay-nilay sa Diyos. Pangalawang tagubilin para sa sarili sa ikabubuti ng iba, hindi lang pag-aralang manahimik, ay mag-asikaso sa mga gawang pansarili. Gawang pansarili dito sa 12:11 pa rin. At asikasuhin ang inyong sariling gawain. Sariling gawain. Marami tayong pansariling gawain kung minsan di na natin alam. Dahil hindi natin ginagawa, dahil mapunta tayo sa iba, makialam. Mga pansariling gawain, mga tungkulin sa sarili, tutukan ang sariling pag-aayos ng bahay, sariling bahay, sariling mga damit, sariling mga aklat, magbasa, sariling mga tungkulin sa mga anak, sa asawa, sariling asawa, sariling bahay, maglinis, iwasang makikialam sa mga gawain ng iba, mag-aral, mag-ayos ng mga ayusin, mag-exercise ng sarili, mga gawang bahay,
Ang dami. Tutukan ang mga gawain mo sa sarili. Yan ang pangalawang tagubilin, panawagan na isagawa ang mga tungkulin. Pangatlo, gumawa ng mga gawain sa sariling kamay. Meron palang mga tao na hindi sa sariling kamay, umaasa sa iba. Ibig sabihin umaasa. Trabaho mo, pero ipagawa mo sa iba. Trabaho mo ayaw mong gawin, iwanan mo. At itutulak mo sa iba. Dapat gumawa ng mga trabaho sa sariling kamay. Aasa sa Diyos. Aasa na bigyan tayo ng lakas, karunungan at magawa natin ang mga bagay. Sa iglesia, ang mga diakono ay tinawag upang gagawin ang mga gawain ng pag-aayos, paglilinis, pagbabantay sa mga property, mga sariling gawain na ikaw ay tinawag. Tinawag ka na isang anak, magpakaanak, gawin mo ang mga tungkulin ng isang anak. Asawang lalaki, gawain mo tungkol sa iyong pamilya. Asawang babae, tungkulin mo sa iyong mga anak, sa iyong asawa. Mga gawain sarili. Sa sariling kamay. Kamay natin gumagawa. Hindi sa kamay ng iba. At pinatunayan ni Pablo sa 9 na nagpapagod at nagpapakahirap siya sa kanyang mga gawain kamay, sariling kamay. Sabi niya, nagpapagod at nagpapakahirap kami araw at gabi upang huwag maging pabigat sa inyo. Hindi siya umaasa sa kanyang pangangaral sa Tesalonica. Hindi siya dapat pabigat. Hindi siya umasa ng kanilang pagkain, ng kanilang ulam, ng kanilang mga dapat maaari niyang hingin at kunin. Hindi, sa sarili niyang kamay. Siya nga ay magawa doon ng mga tolda. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa yon. Wala pa naman tayong video o YouTube channel doon na manood tayo kay Pablo. Paano siya gumagawa. Pero mabigat din ang kanyang mga gawain, mga tolda ng mula sa pamimili ng mga balat ng mga hayop. Yun pala, pananahi. Iwasan ng makigulo, makialam sa mga trabaho ng iba habang nasa huwag sana ibaling natin ang ating mga kamay sa gawain ng iba. Sariling kamay, sariling mga gawa. Ito ang mga tungkulin para sa sarili. Ayon kay Pablo na isagawa nila. Hindi naman lahat ang mga tungkulin natin ay sinabi ni Pablo. Yun lang ay para sa mga Tesalonica. Yan ang ating pag-aralan na matuto tayo. Tinuruan tayo mag-aral na manahimik. Tinuruan tayong ayusin ang ating mga gawain at ang mga gawain sa sariling kamay, mag-asikaso. Katapusan, mga bunga ng pagtupad ng tungkulin dito sa 12 upang magsilakad nawa kayo ng matapat sa harapan nila na mga nasa labas. Huwag nawa kayong magkukulang ng anumang bagay. Ito ang bunga ng isang matuparing mga tao na tinawag sa pagsagawa ng mga tungkulin. Ang sabi ni Pablo, pag ginagawa natin ito na mananampalataya, may mga tumitingin sa atin, ang tagalabas, ang hindi mananampalataya, ang ating kapitbahay. Ang kapitbahay sa sunod ng church, ang iyong mga kamanggagawa sa mga gawaan, sa mga trabaho, di ba? Hindi mga Kristiyano lahat. Pag ginagawa mo ito, manahimik ka, ikaw ay nagasikaso sa sariling mga gawain, ikaw ay gumagawa sa sariling kamay, ibig sabihin masipag at matahimik, hindi magulo. Ito naman ang magandang mga katangian ng isang manggagawa.
na ipinopromote. Hindi pakialamero, tahimik, asikaso sa sariling gawain at gumagawa sa sariling kamay. Ito ang hinahanap ng mga magiting, maayos, magaling, magandang mga trabahante. Sa iglesia ay kailangan ito sa paglilingkod. At dapat isagawa upang ang tagalabas, sabi ni Pablo, ay makakita, mapagpalain. Siguro mag-iisip sila ng pagsunod sa Diyos dahil sa mga gawain ng mabuting Kristiyano. At katapusan, sabi ni Pablo, hindi lang na makita ng tagalabas ang mga panampalataya natin sa ating mga gawa, ay sabi niya, hindi tayo magkulang ng anumang bagay. Yung provision, yung ating tinatawag na mga biyaya ng Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako ay tutuparin niya. Sapagkat inuna mo ang kaharian ng Diyos, sabi ni ng Matthew 6:33. Unahin ninyo hanapin ang paghahari ng Diyos, kaharian ng Diyos. At ang mga bagay na ito ay ibibigay sa inyo, idaragdag sa inyo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibibigay, idadagdag sa inyo. Ito ang mga katotohanan na binigkas ni Pablo na maging inyo ang pagkakaroon ng mga pangangailangan. Sabi nga ng Salmo 34, ang mga may takot sa Panginoon na gumaganap ng mga paglayo sa mga bagay na masama, gumagawa ng mabuti ay hindi magkulang ng anumang mabuting bagay. Young lions, mga batang leon, may go hungry, but those who fear the Lord lack no good thing. Yun. Ito mga kapatid, ang mga aral natin sa araw na ito, sa mga panawagan o pangganapin ang ating mga tungkulin. Una, sa pag-ibig, pagmahalan sa isa't isa, dito sa iglesia, sa mga kapatid, at ipadama na tayo'y umiibig, magtulungan sa pagbuhat ng mga pasanin, tuparin ang batas ni Kristo, manahimik at pag-aralan ito, magtrabaho, gawin, asikasuhin ang mga bagay, sariling gawain at sa sariling kamay. Manalangin tayo. Purihin kama namin Diyos sa salita ng biyaya, salita ng pagpapaalala, pagpapalakas. Turuan niyo kaming magiging may pag-ibig sa salita niyo na sumampalataya nito at isagawa ang mga ito. Na ang aming mga pakikinig ay humantong lamang sa pagsabing, O Panginoon, gagawin ko ang mga ito. Susundin ko na maging mapagmahal, na magtahimik, na ako'y gumagawa sa sariling mga gawain at maging tao na gagawin ang mga bagay sa sariling kamay. Pagpalain niyo ang salita na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Dito kami sa linggo ng paghahanda sa aming summer Bible at practical school. Tuturo kami ng Biblia sa mga bata at mga young people. Sana may mga umaten na dagdag. At mayroon din kaming 2 membro na magaling ng mga bagay sa pagtuturo ng electrical sa bahay at sa mga pag-ayos ng motor, pag-ayos ng maraming bagay na ituturo. Yan, ipag-pray natin na maging successful ang aming summer
Bible at practical school sa mga bata at sa mga binata. Salamat mga kapatid. Bye-bye.